Magandang gabi, bayan. Ako si Sean Thomas Bifid, ang inyong lingkod sa gabing ito. At narito kami para magbigay ng mga nagbabagang balita. Deklarasyon Batas Militar nilagdaan ni Marcos. Para sa detalye, narito si Carl Andre Santamaria at Rain Tenorio. Pinahayag Pangulong Ferdinand Marcos sa telebisyon noong Setyembre 26, 1972 sa ganap na 7:15 ng gabi na sinailalim niya ang Pilipinas sa batas militar. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang proklamasyong batas militar. Hindi nagustuhan ng mga tao ang batas militar na ipinatupad. Dahil dito, sila ay nagprotesta. Nagmamakaawa ang mga tao na huwag nila itong ipatupad. Ngunit, baliwala lang ito kay Marcos. Maraming salamat, Carl at Rain. Mga epekto ng pagbagsak ng ekonomiya ay babahagi si Naren Sebastian at Yuan A. Gaucho. Ang batas militar sa buong Pilipinas ay nagdulot ng malawakang epekto sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Nasa pagguhit epekto nito ay ang mga sumusunod. Kawalan ng trabaho. Nagdudulot ito ng pagtaas ng kawalan ng trabaho at kahirapan. Pagbagsak ng halaga ng pera. Maaaring magresulta ito sa pagbagsak ng halaga ng pera at pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pagbaba ng mga namumuhunan. Maaaring magdulot ito ng pagbaba ng mga namumuhunan sa bansa na nagre-resulta sa mas mababang produksyon at oportunidad sa ekonomiya. Maraming salamat, Yuan at Renz, mga resulta ng kawalan ng tiwala sa sandatahang lakas. Para sa buong detalye, narito sina Krista at Micaela. Mga resulta ng kawalan ng tiwala sa sandatahang lakas. Kawalan ng suporta. Ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng moral at suporta mula sa mamamayan at pamahalaan. Kawalan ng seguridad. Maaaring magresulta ito sa kawalan ng seguridad at pagdami ng krimen sa bansa. Pagkakaroon ng pulisya ng batas militar, ang kawalan ng tiwala sa sandalang likas noong Agosto 21, 1983 na nagresulta sa pagsasagawa ng pulisya ng batas militar na nagdulot ng paglabag sa karapatan pantao at paglakas ng kapangyarihan ng militar sa pamahalaan. Maraming salamat, Krista at Micaela. Asisasyon ni Senador Ninoy Aquino. Para sa detalye, narito sila Juliana Rain at Sean Thomas. Si Ninoy Aquino ay isang tanyag na mamahayag at politika sa Pilipinas. Siya ay pinakamatinding katunggali sa politika ni Ferdinand Marcos at isa sa pinakaunang inaresto matapos buwagin ang Kongreso at idineklara ang batas militar noong 1972. Isinakdal si Senador Aquino sa Korte ng Militar para sa kasong pagpatay, iligal na pagmamayari ng arms at subversion. Nakulong ng 7 taon at nagpagamot sa Estados Unidos dahil sa sakit. Bumalik siya sa Maynila, subalit binaril bago man siya makatapak sa Tarlac. Namatay si Senador Aquino noong Agosto 21 taong 1983. Nagsilbi ang kanyang asesinasyon ng People Power Revolution noong taong 1986. Maraming salamat, Rain at Sean. Para sa snap election, narito sila Aileen at Luis Kate para ibahagi ang buong detalye. Tandaan na ang nangyaring malawakang dayaan sa 1986 snap ay siya ring pagtulak sa pagwawakas ng diktadurang Marcos.
Ibinati ni Pangulong Corazon Aquino matapos maganap ang 1 milyon permahan signature campaign ay nanumpa si Corazon C. Aquino bilang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Pagkatapos ng palumpati, si Aquino ay nakilala bilang isang kauna-unahang babaeng Pangulo sa Pilipinas. Maraming salamat, Aileen at Sophia. Muli, ako si Sean Thomas Bayfield, ang inyong lingkod na nagbibigay ng nagbabagang balita. At ito ang DC 6.